Okay, are you ready for the word? Okay. I'll be sharing mga kapatid. Sabi nga, marami nangyari sa paligid natin, no? Alam natin 'yan. Kung hindi tama yung yung puso mo sa mga bagay, syempre meron talagang fear na papasok talaga. I think normal naman 'yan, no? Pag-aalala, 'yan talaga, no? Kasi nung nakaraan dumaan ka ng ng gasolinahan, 52 lang eh. Pagbalik mo 66 na yata ngayon, no? 69 pa yung iba. Sa amin di namin nakita pero yung iba yata nakita nyo. Pero ang amazing doon, na-timing siya, yung blood moon na yon sa Feast of the Purim, ang tawag nila. No? Yung Purim, mga kapatid, sineselebrate ng mga Jewish people. Actually, ang kanilang sineselebrate ay yung Book of Esther, si Queen Esther. No? Kung saan sinave no, ang buong Israel sa pamamagitan ni Queen Esther. So, sineselebrate nila yan. Pero you have to see, mga kapatid, ang tindi. No? Yung kilos ng Panginoon, lahat talaga on time eh. Alam naman natin nangyayari sa Middle East, di ba? Alam naman natin yung reason yan eh. Bakit nangyayari yan? Siyempre, yung galit no, ng mga Palestinian sa Jewish people sa Israel. No? They have it, noon pa. Noon pa yan. At lagi nilang sinasabi yan, gusto nilang burahin ng Israel. Kahit yung Israel ngayon, gusto nila yan mangyari. Pero you have to see, yung sa Esther, niligtas ng Panginoon yung Israel. The same time nangyayari ngayon. So, ibang klase talaga ang Panginoon. May sinasabi siya. Tama ba? Actually, kung titingnan natin, mga kapatid, yung Purim kasi, ang ibig sabihin niyan is a reminder, no? Na yung decree ng tao, o anumang plano ng tao, mga kapatid, can be reversed. Ulitin ko, whatever yung plan ng enemy, even yung mga tao, mga kapatid, laban sa atin, laban sa iyo, mga kapatid, can be reversed. Tama ba? Pwedeng mabaliktad. So, ibig sabihin, kung anong sitwasyon mo ngayon, para bang pastor, parang, hindi, it can be reversed. Tama ba? Actually, ang decree lang, hindi pwedeng i-reverse, yung decree ng Diyos. I say amen. Yung word ng Panginoon. Tama ba? Kaya pag nagsalita ng Panginoon, yun na yun, kahit anong mangyari. Pero ang tao, mapapatid, kahit anong sabihin sa iyo niyan, it can be reversed. Actually, ang dating sa atin, laging baliktad. Tama ba? Naalala nyo yung kay Balaam, no? Kay Balak. Hindi tayo pwedeng i-curse eh. Kasi you're already blessed. I say amen. Actually, ang katatayuan natin, irreversibly blessed. Ulitin ko nga. Pag nakay Kristo ka, pinagpala ka na. Hindi ka na pwedeng ibalik sa sumpa. I say amen. Pwede lang i-try, sumpain ka. Pero sorry sila, babalik sa kanila. Tama ba, mga kapatid? Wala yata akong kausap. Tama ba, mga kapatid? Yes! You are, no, blessed in Christ, I say amen, no? Tapos yung blood moon, mga kapatid, if you can see, yung blood moon, reminder yan. Yes, sign ng age yan, no, ng end times, nandiyan sa Bible yan. Pag nakita niyo yung blood moon, sabi niya, malapit na yung day of the Lord. Totoo yan. Pero ang isa pang ibig sabihin yan is yung sovereignty ng Panginoon sa lahat na nangyayari under heaven. Kasi He's the Lord and the King of the heaven. So therefore, mga kapatid, lahat na nangyayari dito sa lupa, mga kapatid, huwag kang mag-alala. He's the sovereign Lord. I say amen. Protektado tayong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tama ba? Kaya pag nakita yung blood moon, yung iba natatakot dyan, no? Pero sa atin, it's a sign na malapit na yung ating redemption. Parating na yung hari, mga kapatid. Tama ba? At kung parating na yung hari natin, mga kapatid, wala kang dapat ikatakot. Kasi babalik siya para sa iyo at para sa akin. Tama ba? Ang natatakot lang, yung hindi mo kilala yung hari mo. Pero kung kilala mo yung hari mo, dapat ma-excite ka. Kasi, I say amen. Tama ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Okay, basahin natin. Next slide. Tingnan natin, mga kapatid. Okay. Next slide na tayo. Sa verse na tayo. Okay. Esther 4. Total sa Esther na pinag-uusapan natin. At Women Month ngayon, di ba? March? Tama, woman. Palapakan natin mga kababaihan. Sakto. Si Queen Esther ang ating pag-uusapan. Palapakan naman natin ang ating mga kababaihan naman. Yung mga kingsmen, ayaw pang pumalakpak, I say amen. Tama. Ayan. Tingnan natin, ang ating verse. Esther 4. Ayan, 1:4. Ayan, sabi niya, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Sabi, but you and your father's family will perish, and who knows but you have come to your royal position for such a time as this. May the Lord bless His word. Tayo muna manalangin. Again, Father, we ask for your guidance this morning, Father God. Precious ng Holy Spirit, mga kapatid, tinatanggal lang naman niya yung mga hindi ikaw para lumabas yung totoong ikaw. Kasi ang totoong ikaw, maganda.
sa paningin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? I say amen. Kaya I always say, mga kapatid, dito sa church, mga kapatid, every time you listen to the Word of God, ang binabago ng Diyos is yung mind mo, yung soul. No? Your spirit is perfect in Christ, pero yung soul mo ang tinatrabaho ng Holy Spirit. Kaya may renewal of your mind. Tama ba? Kaya nga ganito pag meron ka napapakinggan, okay, na nabago ang pananaw mo, nagbabago ang buhay. Kasi nabago yung pananaw. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi you can have all the religion you want, pwede naman eh. Pero kung walang renewal of mind, ganun pa rin ang buhay mo. Tama ba? Pero hindi dito. Ang binabago ng Diyos yung mentality mo. Ina-align ka sa totoong ikaw. I say amen. Tama ba? Ina-align ka kung sino ka kay Kristo. Oh, glory to God. Tama ba? And that is the work of the Holy Spirit. Ulitin to mga kapatid. Itong revelation sa akin. Dati kasi may napakinggan akong preacher. Totoo to, no? I think sa youth camp yan eh. No? Sabi niya, pag lumalapit ka daw sa Panginoon, kasi Old Testament context, ano? Siyempre, natatakot ka. Banal yun eh. Di ba? So the more na lumalapit ka, nakikita mo daw yung mga pagkakamali mo. Di ba? Nire-reveal daw ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Tama ba? Sa isip-isip mo nung youth ako, nakikinig ako, parang ayoko nang lumapit. Pero mo, lalapit ka at sasabihin yung mga pagkakamali mo. Sasabihin yung mga hindi maganda sa'yo. Paano ka lalapit? Pero they glory on that time. Ngayon, gawin mo, punta ka sa Bible, hindi pala. Baliktad mga kapatid, ang Diyos. Pag lumalapit ka sa Diyos, ang nire-reveal niya, hindi yung pagkakamali at hindi maganda sa'yo. Ang nire-reveal niya, totoo mong ganda. Tagalog eh. Sabi, pagpapalain kita, amin. Wala umamin na. Amin. Yun hindi yung religious word. Kinukuha mo yung karapatan mo, akin yung pagpapala na yan. Ano pa? Yung word na surely. Yung word na surely, sa Hebrew. Alam mo sa Hebrew? Akin. Akin. Tagalog yun ah. Sabi niya, surely I will bless you. Akin. Ay, saan? Akin. Kaya mga batid, hindi masama sa Diyos ang laging gusto yung pagpapala ng Panginoon. Actually, natutuwa nga ang Diyos pag wala kang ibang gusto, kundi pagpapala ng Diyos eh. Tama ba? Jacob. Bakit nagustuhan ni Lord si Jacob? Kasi walang gusto si Jacob kundi pagpapala ng Diyos. Si Esau okay lang. Bakit? Malakas naman siya eh. Hindi ko kailangan pagpapala, kaya kong mag-hunt eh. Di ba? Ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos, yung alam niya na wala akong ibang gusto kundi pagpapala ng Diyos. Kahit nadugasan ko pa yung kapatid ko. Di ba dinugas niya? Hindi ba kayo nagtanong, nagbasa kayo nun? Dinugas Pero binigay pa rin ng Diyos eh. Bakit? Kasi ang tinitingnan ng Diyos, yung puso sa Kanya. Mas gusto ko nito. Sa'yo ko, anak. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. O sige, explain kayo. Alam mo ba, natutunan ako, ganito pala yon. Actually, yung firstborn blessing kay Jacob talaga, no, Mami R? Para kay Jacob talaga eh. Di ba kambal sila? JC, CJ, kambal. Okay. Ang unang lumabas, si Esau. Hawak-hawak ni Jacob yung, yun. Kaya tinawag siyang supplanter. Okay. Now, nung panahon nila, akala nila ang panganay, yung nauna. Kasi yun ang nauna, yun ang panganay eh. Pero ngayon, sa study, hindi. Ang panganay talaga, yung huli. Ang huli si Jacob eh. Alam ng Lord, yan ang panganay, hindi si Esau. Anong point ko? Yung para sa'yo, pag para sa'yo, para sa'yo. Ulitin ko nga, yung para sa'yo, pag para sa'yo, para sa'yo. Palakpakan natin. Kaya nga akin, amin. Yun ang mentality natin mga kapatid. Alam mo yung para sa'yo. I say amen. Ngayon, pag hindi dumating, hindi para sa akin. Madali namang usapan, Lord eh. Tama ba? O sige mga kapatid, taas ang kamay. Sino naniniwala yung pinapanalangin niya para sa kanya? Iyo nga yan. Kahit anong balik-balik na rin natin mga kapatid, darating ka sa dapat mong puntahan. Palakpakan natin ang Panginoon.
Amen ba? Okay. So sabi niya mga kapatid, yun yung authority that we have eh. We have to see it. Yun ang church mga kapatid. Isa pa mga kapatid, i-share ko nag-research ulit ako ng about kingdom title. Meron sila mga baron, lord, 'di ba? King, duchess, ganyan eh. Pero may isang title lang very interesting na binibigay lang sa panganay na babae ng hari. For example, kung ako yung hari, may panganay akong babae, sa kanya lang 'yon. Princess Royal ang title. Alam mo mga kapatid, walang pwedeng kumuha nun. Kahit akong bilang hari, matanggal na. Pero yung binigay ko sa panganay na babae kong anak, walang pwedeng kumuha. Nangyari yun sa history. Si Queen Elizabeth, mga kapatid, tandaan niyo yung kanyang background. Kaya siya naging reyna, nag-abdicate lang naman yung tito niya eh. Kaya naging hari yung tatay niya. Hindi naman talaga dapat yung tatay niya. Pero nag-abdicate kasi, umalis sa pagiging hari. So, ibig sabihin, yung hari kasi yung tito niya, may panganay na anak na babae. Sa kanya yung Princess Royal. Tama ba? Kaya lang, naging hari na nga yung tatay ni Queen Elizabeth. So, therefore, si Queen Elizabeth, gusto niyang kunin. Kasi panganay na babae si Queen Elizabeth eh. Hindi kinuha, hindi binigay. Diba? Sabi niya, hindi pwede kasi doon lang. Ngayon, ganito nangyari. Si Queen Elizabeth, naging reyna. Siyempre, kukunin niya pa rin yung buhay pa yung pinsan niya eh. Bilang reyna, kukunin ko yan. Dapat ako yung Princess Royal. Hindi pa rin binigay sa kanya. Bakit? Isa lang ang pwedeng makakuha ng Princess Royal. Secured yun sa panganay na babae. Alam mo habang nire-research ko yun, sabi ng Panginoon, yan ang church. I see. Princess Royal ang church. Si Jesus Christ ang panganay na lalaki as if yung church ang panganay na babae. Sana na-gets yung mga kapatid. Ibig sabihin, yung authority and position ng church, walang pwedeng kumuha. Palakpakan natin. Yun ang totoong tayo. I say amen. Kaya mga kapatid, pag ang church hindi nabubuhay kung sino siya, you can see yung church mga kapatid, paikot-ikot lang tayo eh. Walang impact sa society. Bakit? Religion tayo eh. Pero hindi mga kapatid, tumitigil na tayo doon. Tingnan niyo yung mga buhay niyo mga kapatid, saan kayo nilalagay ng Diyos. Lahat kayo may impact na sa labas. Bakit? Alam mo kung sino ka. Anak ng hari. I say amen. Even this church mga kapatid, as a church, Princess Royal. That's who you are. That's who I am. Palapakan natin ang Panginoon. Tingnan mo, mga kapatid, authority and position. Okay. Next, mga kapatid. Meron pa isa. Ako na magsabi, bumuhin nyo na lagyan. Slide. Sabi dito, number 5 and last, yung typology, dependence on the king. Kaya nga kaya niyang ibigay lahat yung kanyang buhay. Kasi yung hari lang pwedeng niyang kapitan. I say amen. Parang si Esther, mga kapatid, sabi dito, yung kanyang success nakadepend sa hari. Kahit reyna siya, mga kapatid, wala siyang pwedeng gawin unless bigyan siya ng pabor nung hari. Anong point ko, mga kapatid? Yes, dito sa lupa, we are royalties. Tama ba? Pero kailangan natin yung hari. Doon tayo nakasandig sa hari. I say amen. Magagawa natin lahat dahil sa hari. I say amen. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi niya dito mga kapatid, basahin ko. Ang kanyang desire is to obtain favor. Tama? Sabi niya, mirroring the church dependence on Christ. Yun ang magandang mga kapatid, kasi sa New Testament, clear kasi, yung pabor na meron tayo, unmerited. Hindi mo kailangan magbigay ng buhay para paboran. Meron na nagbigay ng buhay, kaya ka pinaboran. I say amen. Yung buhay mismo ng hari natin. Kaya nga mga kapatid, ang sarap isipin, aralin ang pabor ng Diyos eh. Kasi alam mo yung pabor ng Diyos, hindi mo kailangang paghirapan, ibinigay na sa atin. Parang ganito yung pabor ng Diyos mga kapatid. Kahit na 10 ang nakapila at nasa hulihan ka, pero dahil may pabor ka ng Diyos, mag-shift yun. Nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Alam mo, kung nag-a-apply ka ng trabaho, yung siyam na nauna, hindi tatanggapin. Bakit hinihintay yung may pabor ng Diyos? Ulitin ka nga mga kapatid. Yun ang pabor ng Diyos na meron ka eh. Tama ba? May negosyo ka. 5 kayong pare-parehong negosyo mga kapatid. Tama ba? Pare-parehong produkto. Pero may pabor ka eh. So ibig sabihin lahat ng kliyente sa'yo order.
Bakit? You have the favor of God. I say amen. Nung Tuesday, mga kapatid, may revelation kami ni Pastor Rajay. Mamaya, ibibigay namin yun sa mga leaders. Nung narinig ko, medyo nagulintang ako. Medyo kinilig ako ng konti ng ano. Pero ang heart ko, Lord, it's yours. Hindi naman amin yan. Kaya nakakatulog ako ng ilang araw. Kasi si Lord naman yan, di naman tayo, tama ba? Pero ang point ko, mga kapatid, lahat yan darating, mangyayari, kasi sa Kanya yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Alam nyo mga kapatid, kahapon, sige, share ko na lang dito, lahat tayo. Nandito si Kagawad Roche, habang nag-aayos sila Robin. Tapos sharing time kami ni Kagawad Roche. Meron tayong blessing eh. Ano yung blessing natin? Nag-usap silang mag-asawa at sabi nila, yung Sunday, ibibigay na sa atin. Parang mahina yata mga kapatid ah. Sabi niya, nag-usap kami ni Che, Pastor. Naisip namin, yung Sunday, hindi na kami kukuha ng kliyente. Ibibigay na namin lahat sa Panginoon. So therefore, yung buong Sunday, dito yan sa Jesus Christ, the King of Grace Church. You see? That's the favor of God. May pabor ang Diyos eh. At ganito pa sabi ni Kagawad, ngayon, kung talaga meron kaming kailangan gawin, kami na po ang makikiusap doon kasi sa inyo yung Sunday eh. Diba? You see? The grace of God, the favor of God. Everything, mga kapatid, flow ng Panginoon. I see. So hindi na tayo mag-iisip no, hindi. Yung buong Sunday will be dedicated to the Lord. At kung bigyan ko lang ng background according to Kagados, ang dami nilang catering ngayon. Parang lahat ng GS nakuha nila eh. Kaya nga busy-busy sila. Oh. Kaya sabi nila, itong event place, parang hindi na tinitingnan, pinopromote na. Kasi mas kumikita ngayon sila sa catering. Mga special ano na lang, sabi niya, tuwing weekdays. Pero talagang yung Sunday, ibibigay na namin sa Panginoong Pastor. Sa inyo na yung whole day kahit hanggang gabi. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? That's the favor ng Panginoon. No? Dependence on the King. Siya may-ari ng lahat. Eh. Tama ba? We just go with the flow ng Panginoon. Now, tingnan natin mga kapatid, dun sa verse kanina. Okay? Ito ang revelation sa Esther 5.1. Lagi ko itong sinishare kung napapansin nyo. Kasi nga bago ng 2020, itong word sa akin ng Panginoon, no? Sabi ko, ano ba nangyayari? Nagkaroon ng pandemic noong 2020. Ito yung word ng Panginoon. No? Sabi niya, itong word ng Lord sa church talaga eh. Sabi niya, now it happened on the third day that Esther put on her royal robe. Ano daw? Si Esther sinuot niya yung kanyang suot na pangreyna. Anong purpose daw? Sabi niya, pupunta sa inner court of the king's palace, pupunta siya doon. Bakit? Kukuha siya ng pabor eh. Sabi niya, ayan, yung church natin. Di ba? Nagulat ko yung church. So, ibig sabihin mga kapatid, the same thing nangyayari ngayon. Ang point ko ganito, parating na yung hari, tama ba? Pero bago siya dumating, kailangan yung mga reyna isuot ang kanilang pagkareyna. Ibig sabihin, hindi babalik si Jesus Christ pag ang church na sa religion. Hindi sila magkakasundo. Kasi ang darating hari, ang babalikan, reyna. Reyna. Yun ang ginagawang spark ng Diyos sa atin. Yes, unti-unti. Alam niyo ba, si Pastor Cha, ang daming gustong i-share sa inyo eh. Pero inuunti-unti natin. Paplakado natin yan. Pag naayos, tulad yan, pwede na pala tayo maghapon dito. So, we can start yung ating school ng hapon. Bakit hindi? Doon natin ipaplakado yung grace at kingdom teaching. I say amen. Grabe, no? Kaya, na-excite ako eh. Birin mo mga kapatid, naglalakad ng mga hari, tapos naglalakad sa biyaya. Ang lupit nun. Ha? Ang lupit ng mga yan. Bakit? Naglalakad dyan, hindi dahil sa kanila eh. Kundi sa biyayang meron yon. Tapos kilala pa nila yung kanilang authority. Na ano mang sabihin namin, mangyayari. Ulitin ko ano mang sabihin nyo, mangyayari. Subukan nyo mga kapatid. Ako sinusubukan ko eh. Nangyayari. Isa na lang iniintay ko eh. Puti. Ang tagal eh. Konti lang tumawa, Pastor Roger. Nangyayari totoo mga kapatid.
Yung patotoo ngayon, bago ko lang dito, dati nagkaroon ako ng patches dito. Nagkaroon ako dito ng parang poknat talaga. Hindi lang halata kasi naubos yung pangganon ni Cres. Nilalagay ko dito, di ba? Hindi yun halata, di ba? Siyempre, nilalagay ko ito yung Sunday. Pero hindi ko yan ina-acknowledge na yan na yan. Hindi ko sinasabihan. Pag naliligo ako, Lord, thank you, tumutubo. 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 Oh, tumubo mga kapatid eh. Bakit? Nakikinig sa sinasabi mo. Kaya sabi niya, huwag kayong manahimik. Magsalita ka na. Lalo na sa sarili mo. Sarili mo na nga yan eh. Ikaw na nga may-ari niyan, tahanan mo yan. Oh. Etong katawan na to, tahanan mo yan. Oh. Dapat sabihan mo ng maayos yan. Lord, thank you, pinapalakas. Medyo nangali lang to Lord, pero salamat, bakit? Bumabata ako ng bumabata. Sige, makinig. Alam mo, meron akong... At sabi ng Lord, alam mo ba, meron tinatawag na great reversal. Isang reversal is yung paglipat ng, pag-transfer ng wealth ng wicked sa righteous. I say amen. Pwede na yon. Gusto niyo yon? Okay. Pero may isang reversal eh. Ano yon? Yung restoration ng youth. Wala nag-amen. Restoration ng youth. Wala pa rin nag-amen. Sige, kung gusto nyo na yung kalalagayan nyo, mga kapatid, okay na tayo dyan. Pero sabi niya, may great reversal. Ano yon? Yung edad mo, mga kapatid, dumadagdag, pero yung lakas mo, dumadagdag din. Nasa Bible yan eh, as your, di ba, years increase. So, is your strength, sabi ng Panginoon. Kaya wag kang papayag, mga kapatid, sa sinasabi ng mundo. Hindi, pag 30 mo, prime yan. Pag 40 ka na, medyo nawawala na yung prime mo. Sino may sabi? Eh, base sa Diyos, pag 80 ka, 40 pa ang lakas. Kanino ka sasandig? Kita mo si Mami R, ang lakas takas pa. 35 years old. I say amen. Si Tito, I say amen. Dito magsimula ang paniniwala. Di mo magugulat sila? Isang testimony, bakit? Ang church na to, mga kapatid, nagulat sila. Tingnan na sa picture, 2026, 2045 na, yung pa rin ang itsura nating lahat. Walang nag-amen. Bakit? May great reversal. I say amen. Mangyari sa ating lahat. Puprove ng Panginoon. Sino magsasabi, Pastora Ding tsaka ako, next year 50 na. Si Pastora ngayong year na pala, no? 50 na. O nga pala, 50 rin pala. Nagpabata pa ako, no? Kailan ba, Pastora, ano ka, no? Ngayon na. Sa April, 50 na si Pastora Ding. Sino magsasabing 50 siya? Yung birth certificate niya lang. Pero ikaw, pag tininan ka, parang di ka naman 50. I say amen. Tama ba, it's the blessing of God. Kasama yan sa pagpapala ng Diyos. Bakit? May purpose pa eh. Tingnan mo, bakit yung mga hindi nyo napansin, lahat ng leaders natin ngayon, puro bata. Tingnan mo, lakas ng amen dapat mga leaders. Bakit? Kasi nga ang dadali ng Diyos dito, puro bata. Bata. Bata sa edad, bata sa pangarap. Kaya magiging ito, Jesus Christ, the King of Grace, Children Ministry. That's all. I say amen. Tama ba, Children Church? I say amen. Tama ba, Kuya Ronald? No, I say amen. Vincent, 90 ka na, ganyan pa rin itsura mo. Nagtitiktok ka pa rin. Ang ganda ng TikTok nyo noong nakaraan, ha? Ang bilis ni Manager Mel magsukli, ano? May kape kayo? I say amen. I say amen. That's the blessing of God. Aba? Natutuwa ako personally. Bakit? Ito natutunan ko sa Panginoon eh. Pag binabaling ko lahat na nangyari, yung mga relationship mo pala noon, na nakabuild ka, tapos bilang parang, may kasama talaga, binabalik ng Panginoon eh. Aba? Natutuwa ako dun. Sila yung mga tumutulong. Kasama eh. Kasama. Tama ba? Ito, bunga sa panalangin namin si Ren. Ren, tayo nga Ren. Ito si Ren. Palapakan naman natin yung kapatid. Second time niya na mag-church. Ayan. Last time nag-church siya nung last Sunday, nag-sharing time kami. Testify ko lang matagal siya hindi nakapag-church talaga. Gantong setting. Nakapag-church yan, doon kami sa Ortigas. Diba? Sa Ortigas sa Monday. Busy sa negosyo. No? Pero nag-usap kami dyan sa likod nung last Sunday. Sabi niya,
Kuya Cha, na-miss ko nga yung gantong setting. Sabi niya, babalik ako next Sunday. Sabi ko sa kanya, amen. Bumalik ka. Mabuti na, bumalik ka, bro. Palapakan naman natin ang Panginoon. No? Natutuwa ako sa dinadala ng Panginoon. No? Tapos ito, si Louie. Welcome, Louie. Palapakan naman natin. Ang malapit na kaibigang lalaki at mahal na mahal ni Jazz. Yan. Si Louie, welcome. Yan. Pero yung dinadala ng Panginoon eh. Di ba? May purpose ang Diyos eh. Mga bata, di ba? Mga, I say, nasa prime. Lahat naman tayo nasa prime pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. So therefore, mga kapatid, you can see the purpose kasi a preparation of the coming of the King. Ako na-excite, parating na ang hari. Siyempre naman. Pero ang tinitingnan ko, mga kapatid, ang pagising ng church, kung sino siya. At isa yung church na to na gagamiting spark ng Panginoon. Ang tindingan ng kombinasyon natin, left and right. Grace plus kingdom. Yung iba, puro grace lang eh. Pero sa religion pa rin eh. Yung iba, puro kingdom eh. Wala namang grace eh. Tama ba? Pero sa grace ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, grace, amen, grace and kingdom. Kung ang agila mo, kompleto ang pakpak. Sige, tinan mo Revelation. Romans 5:17, ang sinabi sa Romans 5:17. Those who receive abundance of and the gift of will reign in life. Tama ba? Dalawang pakpak lang agila yon. Abundance of grace. Ano yung gift of righteousness? Kingdom yun eh. Righteousness speaks of your right alignment with the kingdom of God. Kaya nga, we are on the right path. Si Pastor Prince, destined to reign. Nakita niya eh. Ang pag-reign sa lupa, yung revelation ng biyaya ng Panginoon, pagtanggap, at pagtanggap yung alignment mo, regalo ng Diyos. You will reign in life. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, last verse mga kapatid for this morning. Actually, preparation for next na message ko. Look at this. Ito talaga. Sabi niya, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord arises upon you. Sabi niya, see, darkness covers the earth and thick darkness over the people. Ito nangyayari ngayon, mga kapatid. Madilim naman talaga ang paligid. At ang nakakalungkot, madilim yung puso ng mga tao. Siyempre, may fear, everything nandyan. Pero sabi niya, lahat yan nangyayari. Kasi nga, bakit ang purpose para sa church? Ito naman yung time, mga kapatid, aangat ang kaluwalhatian. Sabi niya, will rise and His glory appears over you. Kaya nga ako na-excite eh. Bakit? Kaya dumidilim yan para lalo tayong ma-appreciate. Kaya natin, aanihin mo yung liwanag kung hindi madilim. Kaya yung nangyayari yan, stage yan eh. Piniprepare ng Diyos para yung light that you have will be appreciated. Sabi niya, ang gusto ko to nations will come to your light and the kings to the brightness of your, dito kasi doon ang ginamit, pero sa iba, the brightness of your rising. Mga kapatid, makinig ka sa akin. May pag-angat ang Panginoon. Tandaan mo, pag inaangat ka, mga kapatid, makikita ng lahat ng paligid na yung pag-angat ng Diyos sa'yo. Kaya I say, mga kapatid, makinig ka sa akin. Meron kang negosyong iniisip, gawin mo na. Merong opportunity kunin mo na. Bakit? Makikita ng tao kung paano ka iaangat. Akala mo ba nakaangat ka na, hindi ka pa nakaangat. Mas iaangat ka pa ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? And let the glory of the Lord, mga kapatid, makita sa ating lahat dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede tayong tumayo lahat? Praise the Lord.